Magandang tanghali mga kabay. So ayan, pangalawang approve ito mga kabay. Ayan, hindi ko na siya inasimbol nung inestimate ko nung nakarang araw para hindi na ako tawag nito, hindi na magdoble yung trabaho. So ayan mga kabay, kalas na po yan. Ayan, nandito yung field coil niya, baffle. Tapos ang papalitan nito mga kabay ay armature tsaka field housing. Ayan. Ito yung nakaraan mga kabay, yung basag na field housing. Tapos yung armature, sinama ko na dahil may tama po yung armature niya. Ayan. So yung luma nito mga kabay nandun po sa may-ari. Kasi sila po yung bumibili nito eh. Hindi kami ang bumibili. Ayan. Yung isa kanina, kami ang bumili nun. Kaya meron pa siyang armature na luma. So ito wala na. So diretso na tayo salpak nito mga kabay. Armature tsaka field housing. So tara mga kabay, samahan nyo po ako, kakabit natin. So yan mga kabay, sasalpak na natin yung armature. Pero syempre lagyan muna natin ng grasa dahil wala na pong grasa yung dulo. Yan. Lagyan muna natin yung dulo. Yung pinakadulo lang mga kabay. Yan, ito lang. Para kahit pa paano meron siyang grasa. Tapos bago natin ipasok dito mga kabay. Yan. So yan, ayos na yan mga kabay. So ang kulang na lang dyan yung kanyang field coil tsaka yung field housing. So ganun pa rin mga kabay. Ayan, gamit natin ito, brass holder nya, isang set. So ito pa rin yung luma na ginamit mga kabay dahil ang pinalitan lang naman natin dito ay armature tsaka field housing. Ayan. So pag pinasok nyo yan mga kabay, ganun din. Ayan. Katulad din po ito nung kanina. So ito, masikip ito mga kabay dahil bago yung kanyang field housing. Ayan. Masikip talaga siya. So gamit kayo ng rubber mallet mga kabay. Ayan. Bago niyo siya paluin, kailangan nakapantay na yung field coil para papasok talaga siya sa housing. Yan. Pag pumantay na, saka nyo paluin dito. So yan, pumasok siya mga kabay. Ba, mas madali ito para kanina. Ayan na, pasok na mga kabay. So ang sunod yung kanyang spring mga kabay. Papasok natin yung spring sa brass holder, yung kaninang kinalas natin. So gamit kayo ng dalawang mahaba na long flat screw, tsaka pwedeng parehong flat screw, pwede ring flat screw tsaka Phillips screw. Ayan, para lang naman maitulak mo yung spring na sa loob. So ayan mga kabay, naikabit ko na yung spring. Ayan, so okay na siya. So ang kulang niyan yung dalawang screw. Ayan, tapos higpitan natin. So ayos na mga kabay, baffle, huwag kalimutan, sa ibabaw po yan. Ayan. Kailangan lapat siya, lapat. Yan. So ganun na po yung forma niya. Ayos na. So pwede na natin siyang ilagay sa kanyang armature. Ayan. So ingatan nyo lang yung wire na hindi maipit mga kabay. Yan, tapos diin nyo lang. Tapos galaw-galawin nyo yung lock. Ito po yung lock spindle. Ayan. Kasi minsan kasi naiipit yan. So lagay na natin yung screw mga kabay. Ayan. Tapos higpitan na po natin. So ayan mga kabay, nailagay na natin yung na-screw na natin. So ang sunod mga kabay, yung carbon, balik natin. Ayan. Dating gawi pa rin mga kabay. Kailangan siyang papasok yung tenga niya. Ayan. Para hindi siya mapitpit. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So hanapin nyo lang po yung signboard na DeWalt. Napagitnaan po kami ng Spileta tsaka Ungpin. Ayan. Alonso.
Okay, pumasok ka na. At madami pa akong gagawin. So ayan mga kabay, higpitan na po natin. Oops, tumabingi. Ayan, balik natin. Hindi ito pumasok mga kabay pag ganito. Tumatabingi, ayan. Hindi nga siya pumasok. Basta pag tumabingi mga kabay, isa lang ibig sabihin yan. Hindi siya pasok. Kailangan pantay. Yun, pumasok siya mga kabay. So okay na. Testing natin mga kabay kung wala ba siyang siklap. Ayan, sasaksak natin. So okay na mga kabay, ang pinalitan lang po natin dito ay armature tsaka field housing. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye bye.